Mga kabubom, makakausap po natin ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense, si Sir Juni Castillo. Kaugnay pa rin po dito sa nagbabantang panibagong bagyo, ikalawang bagyo ngayong taon. Magandang araw, magandang tanghali po sa inyo at welcome sa Bombo Radio Philippines, Sir Juni, at si Bombo Genesis at Bombo Jai po ito. Magandang tanghali, Bombo Genesis at saka Jai at saka sa ating mga tagapanood. Thank you so much. Yun nga sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Kamusta hong paghahanda ng Office of Civil Defense dito po sa inasang pananalasan ng Bagyong Basang, sir? Dito po sa Bagyong Basang, nung nakaraang araw pa, nagsagawa na ng mga pre-disaster risk assessment and scenario building. Ito nga pong ating mga interagency coordinating cell ng iba't ibang level ng gobyerno. Ganun din kasama yung ating mga regional offices at saka ating mga local government units at saka naka-standby na rin po yung ating mga response clusters para nga po sa kung ano man ang magiging pangangailangan ng ating mga kababayan. Pero malawak ko ba yung ina-expect ko natin na extend ng damages ng bagyo, sir? Siyempre sa ganitong pagpaplano natin, Genesis, bagyo man ito or tropical depression, ang tinitingnan pa rin natin, hindi yung lawak ng danyo, siyempre, kundi yung paghahanda talaga na dapat natin kailangan gawin. Unang-una, siyempre, tinitingnan natin dito, hindi lang yung hangin, kasi merong mga dalang pag-ulan itong bagyo na ito, yung Bagyong Basang. Kaya ang pinaabangan natin, siyempre, merong mga lugar na mga rain-induced landslide and flooding-prone areas. Kaya ito yung pinapalabas ng mga datos. Ang Pag-asa, ang DNR-MGB, ang koordinasyon natin sa mga lokal na pamahalaan through the DILG at saka sa mga regional offices natin. Kasi meron nga pong binabantayan ng mga barangays, mga komunidad na maaring o nakaharap sa banta ng mga pagbaha at saka malalakas na pag-ulan. And then kasama dyan, syempre, ang tinitingnan pa ay yung kung kasabay ba yung high tide dun sa mga lugar na ito. Kaya meron pong mga barangays na kumbaga inaabisuhan ng mga lokal na pamahalaan sa paghahanda, sa paglikas at sa kung ano pa mga iba pong dapat gawin. Lalo even before yung bagyo, sir, parang may mga binabahan na huyata somewhere dyan sa may part ng Mindanao and Visayas area, no? Opo, nitong dahil nga po sa shearline at sa iba pang mga weather disturbance, meron na tayong mga areas na binahan, kaya mas iba yung paghahanda at pag-iingat para doon sa mga lugar na iyon, kaya yun din naman ang pinagplanuhan ng mga response clusters, response agencies at ng mga lokal na pamahalaan. So sa ating pong mga kababayan, yun yung sinasabi natin na kapag ka nandun kayo sa mga areas na ito, mahalaga po talaga na makinig sa abiso ng mga lokal na otoridad. Okay. Bumujay with your questions kay Sir Juni. Okay, sir, sa monitoring po natin, may mga naitala na po ba tayong displaced residents, mga nawawala at iba pa, lalo na sa mga areas na mayroong mga baha at landslide? Sa ngayon po, wala pa tayong mga naiulat na gano'n. Sana naman po wala na. Kaya inaabisuhan po talaga lahat na iba yung pag-iingat at paghahanda ang kailangan nating gawin. So wala pa po tayong tatanggap na mga ulat tungkol sa mga ganyan po at sana nga po wala po. Kumusta naman po, sir, yung mga pagsasagawa ninyo ng mga preemptive evacuations? Yung mga preemptive evacuations naman po, base dun sa listahan ng mga barangay na mga, kumbaga, ay sila po yung mga prone, kung ito man ay pagbaha or landslide or yung mga storm surge, Kaya meron pong mga isinasagawang mga preemptive evacuations. Sa ngayon po, we are still gathering those data, Although initially, meron na tayong mga nakuhang reports coming from Caraga region, Meron ng mahigit 1,000 mga pamilya or rather 1,000 mga kababayan natin ang preemptive evacuation na. Pero again, this is an initial data kasi ongoing pa yung iba at saka yung pagsusumiti po ng mga datos at ng mga reports po papunta dito sa atin sa NDRIM Operation Center. Okay, Bombo Genesis. Okay. Sa ibang updates ho tayo, sir, doon ho sa report ng inyo pong mga mga local offices, mga regional offices, saan po so far yung may pinakamalalang report na sa inyo based doon sa 2 araw ho na preparations natin? Sa ngayon po, kung Bombo Genesis ang pinag-uusapan, ito yung mga paghahanda pa lang, kumbaga, yung mga naisumente sa atin. So, hindi pa naman kasi natin nakikita ang, kumbaga, epekto talaga nung bagyo, Pero in terms of the preparations, syempre, pinaghahanda kasi natin, Eastern Visayas, itong halos itong mga rehiyon sa Visayas, ganun din yung doon sa Northern Mindanao, at saka sa Mindanao areas, including itong mga sa Southern Luzon areas,
Kasi ang tinitingnan din yung lawak at saka yung mga pag-ulan, lalo't hindi lang yung bagyo, syempre meron pang shear line, meron pa nung mga easterlies at saka mga amihan. No? Kaya itong mga rehiyon, no, magmula sa Southern Luzon hanggang doon po sa Visayas at Mindanao, yung mga rehiyon na talagang pinaghahandaan po. One last question sa part ko, Sir Johnny. Yung coordination natin dati with other members ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, tinitiyak naman nila na kahit papaano, like sa DSWD, sapat yung ating maibibigay na mga family food packs or yung mga non-food items, sa mga, kung sakaling magkaroon man tayo ng libu-libong mga evacuees, sir. Tama po, Bombo Genesis. In fact po, naka-standby, no, may memorandum at pinag-usapan na, naka-standby po yung mga response clusters. Ito namang ating response pillar, syempre, ay pinamumunuan ng DSWD. So ito pong ating mga preposition, no, nung mga food and non-food items ng OCD, ng DSWD, ng DOH, no, at saka ng iba pa po, including yung ating mga search, rescue, and retrieval clusters na pinamumunuan naman syempre ng AFP at ng mga men in uniforms natin at mga lokal na DRRM offices. So ito pong mga 15 clusters po at that, no, ay nakahanda po ito, naka-standby dahil nga po ang direktiba sa atin ng Pangulo ay yung maagap, mabilis at saka maayos po na pagtugon dun sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Okay. Sir Johnny, maraming salamat. From time to time, muli ho kaming uugnay sa inyo. Ingat po kayo, sir. Maraming salamat po. Ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense, mga kabombo, si Sir Johnny Castillo. Kaugnay pa rin po yan sa preparasyon ng ating gobyerno para yan sa inaasahang pananalasa ng bagyong Basyang. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.